minuto na lamang po ay magsisimula na ang ating worship proper. Kaya naman, ihanda na po natin ang ating mga puso at ang ating mga sarili. Sunday, Jesus is alive, alabang and beyond. Ayan, sige, ngitian po natin ang ating katabi at sabihin po natin mapagpalang umaga sa bawat isa. Good morning. Even sa mga kasama po namin sa online, we welcome you with the love of the Lord. Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Come on, church. Wherever you are, stand to your feet and let us give Him the praise and glory that He alone deserves. Oh, hallelujah, hallelujah, Jesus. We are excited to welcome you, Lord, in our midst today, oh God. As we sing praises, as we clap our hands, oh God, may we feel your presence, oh God. Oh, hallelujah, Jesus. You are good. Hallelujah. Come on, church, let's clap our hands. This is the day you made. I'll rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. Sing, whoa, whoa. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural praise rising up in my heart, up in my heart. The sound it has to be made. Oh, so my heart will sing. You are good. You are good. And with everything, I will praise, I will praise. Whoa, whoa. This is the day. This is the day you made. I rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural grace rising up in my heart, up in my heart. Sound that has to be made. Oh, oh. So my heart
Yeah, you can do better than that. Taas pa po natin. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice with all of our might and be glad in everything that He has done. Amen? Amen. Hallelujah. Sing it out, church. This is the day. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. So my heart will sing, you are good, you are good. And with everything, I will praise, So my heart will sing, Jesus, you are good, you are good. And with everything, I will praise, Whoa, whoa, sing on. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. You are good and you're merciful. Hallelujah, Jesus. My church, let's clap our hands. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, say. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Oh, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Sing, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, say. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, 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 we worship you.
Jesus, for your goodness. And we continue to welcome you in our midst today, O God. We want to worship the King of Kings and the Lord of Lords, O God. Hallelujah, Jesus. Oh, we adore you, God. Hallelujah, Jesus. To heaven's ceiling, to glory of God, and all of the world will join to praise His wonders proclaim. The oceans and skies, the oceans and skies, lift up their voice, and all He has made will rise to bless the King of all kings. Come on, church, sing your voices. Let us adore Him. Let us adore Him. Jesus Christ is the Lord. Eternity is King. It's coming again. To all of the earth will fade away. His truth will remain. Let us adore Him. Let us adore Him.
Jesus Christ is the Lord. Come and behold Him, bow down before Him. Jesus Christ is the You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, and now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. 'Cause nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great. My sin was great. Your love was greater. What could separate us now? What a wonder
one like you, Jesus. And we will exalt your name forever. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We give you praise. We give you honor. We give you the highest praise that you alone deserve, oh God. Jesus, thank you, Lord, for this time of worship, oh God. Thank you for letting us experience your presence in our midst today, oh God. Even as we hear your word, we pray, oh God, that may it bring life, strength, and direction. We pray, oh God, that you touch and anoint your servant who will deliver your word, oh God. Let alone your truth speak to us in Jesus' name. Oh, hallelujah, Jesus. We are excited to hear your word, oh God, and may it bring life to us in Jesus' name. And we just entrust to you the rest of this morning. We give you all the praise and you alone. We give you the best clap offering, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. 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 Praise God. Salamat sa Diyos sa buhay ng ating CMA at sa talaga namang nakaka-bless na worship experience. Ayan. Umupo muna tayo lahat. Maghanap po tayo ng ating komportableng upuan. Ayan. At sa punto pong ito, atin pong masasaksihan ang inihandang presentasyon ng ating mga kapatid na sina Brother James, Brother Patrick, Brother Ken at Brother Jason. Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon sa kanilang mga buhay. Nagpapasalamat po kay Lord sa blessing sa trabaho at nakuha ko na po yung sweldo ko. So praise the Lord, bless po ako ngayon. Amen. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kabutihan niya sa buong buhay ko. Salamat sa Panginoon kasi natapos na po. May work na po ako ngayon na noon pa naman po pero natapos na yung probationary period. Ngayon, regular na po ako. Thank you po sa Lord. Ako naman po ay nagpapasalamat sa Panginoon na kasama po ako sa mga nagamit sa DE, sa successful na DE sa Marinduque. Salamat sa Panginoon dahil kahit meron akong mga sakit, malakas pa rin at nakakakilos pa rin at nagagamit ng Panginoon. Kaya praise the Lord. Ako salamat sa Lord sa courage na samahan sila. Salamat sa Lord sa gabay niya sa akin nung Thursday, online prayer. Kasi sa totoo lang, sobrang kinakabahan ako mag-exhort kasi kaya kong mag-share ng testimony pero parang hirap mag-share ng Word of God. Pero salamat sa Lord kasi siya yung nagsalita and praise the Lord. Amen. Ito pong kakantahin namin, nire-remind po tayo na kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating buhay. Amen? Mabuti po ba ang Panginoon? Amen. At kaya po, reminder lang din, yung mga gusto pong mag-offertory, welcome po kayo para po... Meron naman po iba. Sige po, pwede nyo po kaming sabayan if alam nyo po yung song. Mahal niya ako
Diyos ay mabuti sa akin, di nagbabago, di nagkukulang, siya sa akin nagmamahal. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin. Mahal niya ako, mahal ko rin siya. Ang Diyos ay mabuti sa akin. Siya ang kanlungan at kalakasan, matibay na sandigan. Di nagbabago, di nagkukulang, siya sa akin nagmamahal. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa akin. Amen. Praise the Lord po. Amen. Salamat sa Diyos sa buhay ng ating mga kapatid at sa talaga namang napaka-cute na talent. Ayan, sa punto pong ito, panatilihin po natin ang ating katahimikan dahil dadako na po tayo sa pinaka-importanteng bahagi ng ating Sunday service. Kaya naman, ihanda na po natin ang ating mga sarili at ang ating mga puso, maging ang ating mga Bible, notebook, para po sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ang maghahatid po sa atin ito ay walang iba, kundi ang Jesus is Alive NCR Hubhead Pastor, Pastor Elmer Balajay. Ayan, sige, tayo nga tayong lahat. Good morning, good morning. Morning, tayo tayong lahat. Good morning. Ayan, sabihin mo sa katabi mo, good morning. Ayan, napakabuti ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay pinagpala. Sabihin mo naman, sasagutin mo naman, mas lalo ka, kapatid. Ayan, sige. Sabi na gano'n ng Bible, ang pinakamasayang tao sa balat ng lupa, yung tao raw na merong katiyakan ng kaligtasan. So, kapag tayo ay nakakatiyak ng ating kaligtasan, tayo ang pinakamasayang. Tingnan mo nga yung tao na katabi mo kung siya ang pinakamasayang tao sa balat ng lupa. Parang malungkot eh. But anyway, purihin ng Panginoon. Alam nyo, marami na tayong naririnig na sermon, marami na tayong mga preaching na napakinggan, no, seminar. And tanong ko ngayon ay, may nabago ba? Ayan, amen. Purihin ng Panginoon sa mga nag-amen, ano? Marami na tayong worship na dinaanan, no? Marami na tayong kinanta na awitin para sa Kanya. Pero meron ba tayong intimacy talaga? Naramdaman ba talaga natin ang presensya ng Panginoon? Siguro yung iba sa inyo may mga Bible verse na alam. Yung iba sa inyo merong mga kabisadong mga litanya sa Bible. But ito bang salita ng Diyos ay naisapamuhay ba natin? Hello? Kasi posible pala na nakikinig ka, posible pala na umaawit ka, pero hindi ka nababago. At higit sa lahat, hindi ka rin lumalalim sa salita ng Diyos. Malapit ka sa church, pero malayo ka kay God. At ito yung problema. Sige po, tayo pong muna ay manalangin. Ito po yung introduction ko. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa pagkakataon na kami po, Panginoon, ay narito. Hindi po aksidente na kami ay narito. Meron ka pong purpose, meron ka pong dahilan. At dalangin nga po namin, Panginoon, hindi po masayang ang oras, ang araw na ito sa bawat sa amin, Panginoon. Nalalabas po kami sa lugar na ito na dala-dala po namin ang pagpapala ng iyong salita. Salamat po, O Diyos, banal na Espiritu sa pagkilos mo mula sa aming awitin, Panginoon, sa pag-aawitan, sa aming praise and worship. Naranasan ka namin, Panginoon, at dalangin namin,
Lord, maging sa pakikinig, pag-aaral na iyong salita. Kumilos ka po sa aming kalagitnaan, hindi lamang kami maging tagapakinig ng iyong salita, kundi Lord, umabot po kami, Panginoon, na ito ay maging kaparte ng aming buhay, na maisa pamuhay po namin ang iyong salita. Sa umagang ito, Panginoon, ibaba mo po ang iyong banal na spirito. Kakaunti lamang po ng aking kaalaman sa pagpupuri sa iyo. Subalit alam namin na ikaw po ang magbibigay, Panginoon, ng katalinuhan, ng wisdom, ng anointing, Panginoon. Ibinababa po namin ang aming mga sarili sa iyo sa oras na ito. Inaamin namin na apart from you, we can do nothing. Kung hindi mo po, Panginoon, kung hindi ka po kikilos sa aming kalagitnaan, Panginoon, wala pong kabuluhan ang gawaing ito. Kaya nga po, kumilos ka po sa bawat puso, sa bawat kaisipan ng tao na narito. Maging ang mga tao, Panginoon, na nakikinig sa aming FB Live. Kumilos ka po, Panginoon, ng may kapangyarihan sa mga oras na ito. Maraming salamat po. Nananampalataya po kami sa umagang ito na ikaw po ay patuloy na sa amin hanggang matapos po namin ang pag-aaral ng iyong salita. Maraming salamat po at ikaw po ang patuloy na mabigyan ng kaluguran sa lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Alam nyo, hindi po tayo tinawag ni Lord para maging tagapakinig lang. No? Sige. Asan na ba yun? Ang title po ng ating pag-aaral, hindi po tayo lumalayo sa ating team. Ang team po natin ay Intimacy with God and of course the truth, which is the Word of God. So, sabi na ganun, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Dumating daw ang pananampalataya sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Sino po ba ang may tenga dito sa umagang ito? Taas po ang kamay. Yung iba po, walang tenga. Ayan. Sige, sabi na ganun, dumating daw yung pananampalataya sa pakikinig. So, sa pamamagitan ng ating mga tainga, nakakapakinig tayo sa pamamagitan ng ating mata, nakakabasa tayo ng salita ng Diyos. Yung mata natin, kapag nabasa niya yan, pumupunta yan sa isip natin at pinaprocess yan ng ating kaisipan. So, tayong lahat na nakakapakinig, na may tenga, na may mata, sabi ng Panginoon, makinig. Kaya nga sa umagang ito, I encourage you, bigyan niyo po ako ng 30 to 40 minutes para makinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Ayan, sige. Katulad sinabi ko, hindi tayo tinawag ng Panginoon para maging tagapakinig lang, kundi tinawag tayo para maging buhay na patotoo. Makikita mo natin yan sa James chapter 1, verse 22, do not merely listen to the word, do what it says. Hello? Kapag ikaw ay tagapakinig lang, narinig mo ang salita, okay, nabasa mo ang salita, dumaan, at hindi mo ginawa, hindi mo in-apply, nasayang yung salita ng Panginoon, no? Walang nabago sa isip mo, sa puso mo, sa buhay mo, walang nabago. Bakit may salita ng Diyos? Bakit may salita ng Diyos? Para ano? Alam nyo, ang buhay natin ay napakaikli lang. Meron akong nashiran kahapon, nagsukat po dito ng CCTV, no? Yung nagsusukat ng CCTV. So bata pa siya, tinanong ko saan siya nakatira, tapos sabi niya ganito, ganyan. And then, sabi ko sa kanya, sabi niya kapag simbahan po, pastor, sabi niya na gano'n, special po sa amin. Bakit? Kasi binibigyan po namin ng discount. Ganun ba? Sabi ko, praise God. So, yun ang sabi ko sa kanya. And then, sinare ko yung gospel sa kanya. Nakita ko, nakatungo na siya, nakaganyan. And then, sabi ko sa kanya, maikli lang ang buhay. Ikaw, bata ka pa. Pero isang araw, haharap tayo sa Panginoon at tayo ay kanyang sisintensyahan. Ano ba ang hatol ng Panginoon sa iyo? Sabi niya sa akin, hindi po ako sigurado, Pastor, kung ano ang hatol ng Diyos eh. Pero gusto mo bang magkaroon ng kasiguruhan? And then I share the word of God to him, yung pag-ibig ng Panginoon. And then nakita ko talagang nagpakumbaba siya. No, sabi ko lang sa kanya na gano'n, yung puso natin parang pintuan, kapag yan ay binuksan mo sa Panginoon, papasok siya at ang pangako niya, hindi kanya iiwanan o pababayaan man lang. And then nakita ko yung pagkilos ng Panginoon,
No, binuksan niya ang kanyang puso at sabi niya, Panginoon, sa niya, Pastor, ngayon ko lang naranasan na para bang nanginginig ako. Sabi niya gano'n. So, naramdaman ko yung pagkilos ng Panginoon at sabi ko sa kanya, kapatid, para magpatuloy yan, kailangan mong meron kang ka-fellowship. So, in-invite ko siya rito. Sabi ko, kung may time ka, ay umatin ka. Pero alam niyo, ang nakita ko doon sa puso ng bata, yung habang pagtapos naming manalangin, parang nakita ko yung mata niya na tuwan-tuwa, yung mukha niya parang nag-glow. At sabi niya, ngayon ko lang po naunawaan, Pastor. Sabi niya, ngayon ko lang naintindihan yung kaligtasan. Kasi ang tagal-tagal na nung mga kapatid kong mga Christian na, sabi niya, hindi ako sumasama kasi parang hindi ako nakikita hindi tama. Pero sabi niya kanina habang nagpe-pray tayo, sabi niya naramdaman ko talaga yung pagkilos ng Panginoon. At sabi niya, tama pala yung mga kapatid ko. Sabi niya gano'n, ganito, ganyan. And I really praise the Lord na ginamit tayo ng Panginoon sa batang yon. Maaring hindi na kami magkita pero purihin ang Diyos sa pag-ibig ng Panginoon na kanyang natanggap. At sabi ko nga, hindi mo lang narinig yan, ang dalangin ko, isa pamuhay mo ang salita ng Diyos. You know why? Alam niyo kung bakit dapat nating isinasapamuhay ang salita ng Diyos? Because there is a gap between listening and, of course, living. There is a gap, no? Hindi siya equal. Minsan, ang galing-galing nating makinig, ang galing-galing nating magbasa, ang galing-galing nating magsalita, pero wala naman tayo sa gawa. Hello? Hello? Look at me. Look at me. There is a gap between listening and living. Kaya nga introduction ko, ang dami nyo nang napakinggang preaching, ang dami nyo nang napakinggang nabasang salita ng Diyos, ang dami nyo nang natin ng training. Pero ilan na ba yung na-i-apply nyo? Ilan na kaya? Bibilangin natin sa kamay. Ilan na kaya na-apply nyo? Ito yung gap between listening and living. Hindi lang tayo nakapakinig, kundi nabubuhay tayo para gawin yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Sabi na gano'n sa salita ng Diyos. Sige, next. Next. Ayan, the gap between hearing and living. Next. So walang nabago. Next. Doon tayo sa salita ng Panginoon. Sa James chapter 4 verse 8. James chapter 4 verse 8. Ang sabi diyan, draw near to God and He will draw near to you. No? Alam nyo, listening without living, ito po yung problema ng mananampalataya. Ito yung problema nating lahat. Minsan, tagapakinig lang tayo. We hear the word, but we don't draw near to God. We know the word, but we don't love God deeply. We study the word, but we don't know Him personally. Ginagawa nating history ang Panginoon. Pero we don't know Him personally. Sabi na ganoon, draw near to Him. Hindi sinabing listen more sermons or ano ba? Or sing songs para lumalim tayo. Alam nyo, ang salitang intimacy, no? Ito yung malalim na pagkakilala at malapit na ugnayan. Sa Tagalog po, nailarawan ito bilang ang tinatawag na intimacy, draw near to Him and He will draw near to us. Yung salitang draw, no, napakalalim po niyan. No, pag tinignan natin ang salita ng Diyos, isang malalim, tapat at tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan kung saan ang puso, isip, buhay at bukas ay bukas at nakatuon sa isa't isa. Yun po yung tinatawag na intimacy. No, kapag ikaw ay nanliligaw, of course, lahat ng focus mo nasa Kanya.
No, sa mga kabataan, parang siya yung iniisip mo. Kahit saan ka pumunta, parang hindi ka makakain. Siya yung gusto mong makita, gusto mong makausap, no, gusto mong kilalanin, gusto mong maintindihan, marinig, makakwentuhan, ng face to face. May mga nanliligaw ba rito ng mga kalalakihan? At ganoon din sa kababaihan. No, kapag ka meron kang crush o may gusto ka, no, parang lagi mo siyang gustong nakikita, nakakausap. No, parang gusto mong magkaroon sa kanya ng intimacy, ng mas malalim pa, yung hindi lang kilala mo siya na magaling siyang tumugtog, kundi maintindihan mo anong favorite niyang kulay, ano yung mga likes niya, ano yung mga dislikes niya, ano yung mga paborito niyang kainin, ano yung mga bad habits, good habits, etc., etc. No, ito yung mga bagay na isang malalim at tapat at tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan. No? Ganon din tayo sa Panginoon, yung intimacy natin, yung lalim natin sa Panginoon. Every time I sing a song, no, yung kantang There is None Like You, every time I sing that, alam nyo, biglang dumating sa akin ang Holy Spirit. No? Yung There is none like you. No one else can touch my heart like you do. Ano susunod? Your eternity, Lord, and mine. There is none like you. Kapag ka kinakanta itong kanta na to, alam niyo, dumababa yung presensya ng Panginoon sa akin kahit nasaan ako. Nasa bus, nasa kung ano man. Kaya ang ginawa ko, lagi ko siyang pinakikinggan. No, para yung presensya ng Panginoon dumarating, ang daming nagiging revelation ng Panginoon, ang daming sinasabi ng Diyos, ang dami kong nagagawang mga title ng preaching, no, ang dami ko nabubuong mga Bible study because of that song, no. So, meron tayong intimacy, meron tayong connect, no. Sa bahay namin, pagka nasa CR na ako, ayun na, no, meron akong intimacy sa Panginoon. Kasi yung CR namin tahimik, no. Doon ako talagang ang tagal ko sa CR, no, nakikinig ako, nagbabasa ako, nagpe-pray ako. And I really praise the Lord na meron akong sweet spot sa bahay namin. Kayo ba, meron ba kayong sweet spot sa bahay nyo na kung saan kapag nandun kayo, nakaluhod kayo, o nananalangin kayo, o nasa ibabaw, nakakarinig kayo ng mga revelation sa Panginoon? Meron ba? Hello? Meron ba kayong sweet spot o meron ba kayong lugar kung saan, or kaya oras, o pagdating oras, 5:00, pag nagising ka na, ito na yung pakikipagniig mo sa Panginoon. Or kung ikaw naman ay late night na nakikipagniig sa Panginoon, no, 10:00, 11:00, nakikipagniig ka na sa Panginoon. Iba-iba tayo ng mga oras, iba-iba tayo ng sweet spot, iba-iba tayo ng mga pamamaraan kung paano natin makakausap ang Diyos, kung paano tayo magkakaroon ng mas malalim pang intimacy sa Kanya. Mga kabataan, makinig kayo. Dapat meron tayong sweet spot sa Panginoon. Dapat meron tayong oras sa Kanya. Dapat meron tayong pagkakataon na naririnig natin siya. Kapag hindi natin siya narinig, kahit ang galing-galing mong kumanta rito, kahit ang galing-galing mong tumugtog dyan, pero wala kang intimacy sa Panginoon, magaling ka lang tumugtog, pero hindi ka nagiging pagpapala sa Diyos. Kapag hindi mo na-touch ang puso ng Panginoon, kahit anong galing ng talento mo, kahit ikaw pa yung pinakamataas na boses, kapag hindi mo na-touch ang puso ng Panginoon, na-touch mo man ang puso ng mga tao dito, pero ang Panginoon hindi mo na-touch, baliwala pa rin yung ginagawa mo. Ang pinakamahalaga, matouch natin ang puso ng Panginoon. Amen po ba?
That is intimacy. No? Maraming Kristiyano ngayon na stuck na sa pakikinig. Wala nang intimacy. Without intimacy, mga kapatid, this is just an information. With intimacy, nagkakaroon ng transformation. Yun ang tinatawag na kapag narinig mo yung salita, hindi ka makatulog. Kapag narinig mo, nabasa mo yung salita ng Diyos, merong kumukurot sa puso mo. Hindi po pwedeng hindi ito mangyari. Ito yung salita ng Diyos. Pero kapag ka nabasa mo ang salita ng Diyos, walang kurot sa puso mo, walang kurot sa sarili mo, sa katawan mo, walang ipek sa katawan mo, ang tawag po dyan, information lang. Nagbasa ka lang, pero hindi ka natuto, hindi ka na-transform. Hindi pumasok yung pananampalataya sa'yo. At nakakalungkot yun. Maraming Kristiyano ang nagbabasa pero walang intimacy. Hindi na babago. Tingnan mo yung buhay mo ngayon. Last month, anong klaseng pakikipagniig sa Panginoon meron ka? Mas mainit ba ngayon? O mas malamig ka ngayon? Hello? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Meron bang glow? Nakikita ba sa kanyang mga mata si Kristo? Tingnan mo nga yung mata ng katabi mo. Tingnan mo, i-contact mo. Ang sabi nila, kapag yung tao daw lagi mong kasama, nagiging kamukha mo na. Sana naman yung katabi mo, wag mo maging kamukha. Na-joke lang. Pero alam niyo sa Panginoon, dapat ganun tayo. Kasi, tinawag tayo ng Panginoon para maging Christ-like. Baka mamaya, nagiging kamukha mo yung may sungay. Naku, delikado. Mga kapatid, this is a serious matter. Kapag tumingin ka sa salamin, ikaw sa sarili mo, alam mo kung nakikita si Kristo sa'yo o hindi. Kapag may intimate ka sa Diyos, ang salita ng Diyos nabubuhay. Ang worship nagiging totoo. Ang faith nagiging lifestyle. Kapag meron kang intimacy sa Panginoon. Pero pag wala kang intimacy, kahit marinig mo ang salita ng Diyos paulit-ulit, walang buhay. Pag nag-worship siya, ganyan lang. Tapos na. Hindi maitaas yung kamay, hindi makasigbigay ng Hallelujah! Purihin ang Panginoon! Hallelujah! Praise the Lord! Parang nahihiya. Kasi walang intimacy sa Panginoon. Kapag ikaw may intimacy ka, yung puso mo nag-uumapaw. Hallelujah! Mapapasigaw ka. Glory to God! Mapapaluhod ka. Alam niyo si King David? King siya. Pinagtatawanan siya ng mga tao. Sumayaw ba naman siya ng parang loko-loko? Kasi yun ang way of worship niya nung time na yun. Hinubad niya yung robe niya, tapos sumayaw siya parang loko-loko, nag-worship sa Panginoon. Pero alam niyo, kinalugdan yung worship niya. At ang sabi ng Panginoon, ito yung tao na napakalapit sa puso ng Panginoon. You cannot worship God without intimacy. You are just singing. No? You are just singing. Kung gusto mong ma-worship ang Diyos, you need to have an intimacy with Him. Alam niyo, bibigyan ko kayo ng mga record-breaking worship sa Bible. Sabi ko na si David, hindi siya nahiya sa presensya ng Diyos. Hari siya pero sumayaw na parang wala siyang title, para siyang loko-loko. Intimacy over image. Hindi lang siya nakinig kay God, nabuhay siya ng worship. Si Job, sumamba siya kahit wasak ang buhay niya. Nawala ng lahat pero sumamba pa rin
may intimacy over situation. Hindi lang siya faithful kapag okay, kundi kahit broken, kahit hindi okay, faithful siya. Ikaw ba faithful ka pagka okay ka lang o hindi okay? Sumasamba kahit wasak ang buhay. Maraming tao kapag nawasak ang buhay, hindi mo na makikita sa simbahan. Natanggal lang sa trabaho, hindi mo na makikita sa simbahan. Nagkaroon lang ng problema sa tahanan, hindi mo na makikita sa simbahan. Nagkaroon lang ng hindi magandang unawaan dito sa church, nagkaroon ng kiskisan, hindi mo na makita sa simbahan. Walang intimacy. Nakadepende sa sitwasyon. Tingnan mo nga yung katabi mo. Kalugin mo. Baka nakadepende sa sitwasyon yan. Tumaas lang ang gasolina na wala sa church. Ay, aray. Sorry. Si Paul and Silas, record-breaking din ito. Umawit kahit nakakulong. No, sa gitna ng kadiliman, nag-worship, intimacy over environment. No? Hindi sila controlled ng situation. They carried yung presence ng Panginoon. At ito na yung pinakalas. Abraham, sabi mo sa katabi mo, Abraham. Ayan. Sumunod kahit masakit. No, inalay niya yung kanyang anak. Intimacy over control. Hindi lang siya nakinig. Sumunod siya kahit hindi siya naiintindihan. Can you imagine, i-offer mo yung anak mo? No, pero ginawa niya yan. No? Inalay niya si Isaac at kinalugdan siya ng Panginoon. Ikaw, yung personal connection mo, ano kaya yung pwedeng ipagmalaki mo sa Diyos na, Lord, naranasan kita nung isang buwan. Lord, naranasan kita last year. Ang intimacy dapat araw-araw. Hello? Kapatid, kapag hindi mo nararanasan ng Panginoon, hello, makinig kayo dito sa akin. Kapag wala kang nakapakinggan sa Diyos, hindi mo nararanasan ang Panginoon sa iyong buhay, magtanong ka. Magtanong ka sa Lord, bakit wala akong napapakinggan sa iyo? Lord, bakit pag nagbabasa ako ng salita ng Diyos, parang wala lang, parang comics? Lord, pag nag-worship, parang wala akong pakialam. Ni hindi ko maitaas yung kamay ko, ni hindi ko mabuka yung bibig ko. Bakit ganong klaseng worship meron ako? You ask God. Alam niyo kung bakit ko sinasabi ito? Baka mamaya paglabas ng simbahan, masagasaan kayo dyan, mamatay kayo, akala mo pupunta ka sa langit. Uy, puro nakaputi, ang ganda. No, pagpasok mo doon, may mga sungay pala yung mga nakaputi. I'm not joking. No. Life is very short. Life is very short. Sabi ko nga doon sa batang sinerang ko, no, sabi ko sa kanya, life is very, very short. Kasi nagko-commute siya. Hindi ko naman siya tinakot. Ang sabi ko lang, what if, paglabas natin dito, sabi ko sa kanya, bigla kang mabangga dyan. Sabi nung kausap ko, huwag naman po sir, bata pa po ako. Yun nga, hindi natin alam Alam nyo, ganun din ang bawat sa atin. You don't know the time, you don't know where, you don't know when. Ang mahirap, mamatay tayo na wala tayong intimacy sa Kanya. At sasabihin ng Panginoon sa'yo, pagpunta mo, pagpila mo doon sa kay San Pedro, akala mo doon ka na pupunta, tapos maririnig mo sa Panginoon, I don't know you. Who you? Who you? At nakakalungkot po yan. No? Nakakalungkot po yan. Mga kapatid, maraming believers nakikinig pero hindi lumalapit sa Kanya. Nakakaalam pero hindi nakikipag-ugnayan sa Diyos. Real talk po tayo. You can attend every week sa church. No? You can listen to preaching. You can take notes, no?
but still, you are far from God. Ang layo mo sa Diyos. Kahit umaating ka ng simbahan every week, nakikinig ka ng preaching, nagtitake notes ka pa, pero yung puso mo pala ang layo sa Diyos. Hindi sapat ang makinig lang, mga kapatid. Hindi sapat. Ilipat mo na nga, ilipat mo na. Yung point number 1. Sige, point number 1. Hindi sapat ang makinig lang. Kailangan tayong lumapit intentionally. Intentionally. Why I say intentionally? Bakit kaya kailangan intentionally lumapit tayo sa Diyos? Kasi ang sabi na ganun, draw near to Him and He will draw near to us. Kapag ka daw tayo lumapit sa Diyos, lalapit siya sa atin. Mga kapatid, kapag hindi tayo lumapit sa Kanya, hinayaan lang natin, hihintayin natin siyang lumapit sa atin. Hindi natin siya mauunawaan. Kailangan nating magbigay ng oras sa Kanya. Kailangan nating magbigay ng panahon, ng focus sa Kanya. At kailangan nating kilalanin siya ng mas malalim pa. Kapag hindi natin ginawa yan intentionally, hindi ka lalago. Hindi ka lalago. Ganun ka pa rin. Aalis. Darating sa church. Aalis sa church. Darating sa church. Aalis sa church. 5 taon na, ganun pa rin. Wala kasing intimacy sa Diyos. Medyo tahimik kayong lahat, Sabi nga, listening without living, ito yung problema natin. Part number 2. Tatalo na po ako sa pangalawa. Knowing about God and knowing God, magkaiba po yun, no? Sabi nga sa Philippians chapter 3 verse 10, that I may know Him. Paul did not say that I may know theology, that I may know doctrines. He said that I may know Him. Even Satan, kabisado ang Bible. Baka mas kabisado niya pa sa'yo. Alam niya ang Biblia. Pero hindi sapat na alam mo yung Biblia, pero hindi mo kilala si Jesus. Hello? Hello? It's a very personal. Ang tanong ko sa inyo lahat, sana may kumurot sa puso nyo. When was the last time you truly hear the Word of God? I mean, Jesus Himself talking to you. When was the last time? Na talagang narinig mo ang boses ng Panginoon. Ito yung instruction ng Panginoon. Ito yung command sa akin ng Panginoon. Ito yung pinapagawa sa akin ng Panginoon. Ito yung God-given assignment ko sa Diyos. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa akin. When was the last time you truly hear the Word of God? Or you truly hear the revelation of Jesus in your life? Sasabi mo, Pastor, paano ko siya maririnig? Maraming paraan para marinig mo ang Panginoon. Hello? Sino ang hindi nakakaalam kung paano maririnig ang Diyos? Maraming way para marinig mo ang Diyos. Pero kung hindi mo talaga napapakinggan ng Diyos, ginawa mo lang religion ang pagsamba rito. At nakakalungkot yon. You're just attending kasi
baka maligtas ka. Ulitin ko you're just attending kasi baka maligtas ka. Baka. Pero hindi ka sure. Kasi wala ka namang intimacy sa Kanya. Hindi mo nga siya napapakinggan, hindi mo nga siya kinakausap. Kailan mo siya huling kinausap at talagang sumagot sa iyo ang Diyos? At nung sinabi niya sa iyo, pag tingnan natin ang Bible, very clear. Kinausap ni Moses, sinabi sa kanya, gawin mo ito, etong hakbang na ito, etong gawin mo, dito ka pumunta, lumiko ka dito, pumunta ka dito, kainin mo to, huwag kayong magtira, iwanan nyo yan. Very specific. That is how intimate Moses sa Diyos. Kapag tayo pala ay napakalapit sa Diyos, lahat ng step natin, ituturo ng Panginoon. Every step. Kung nagtatrabaho ka, pati yung pagtatrabaho mo, ituturo ng Panginoon. Ano sasabihin sa iyo ng Panginoon? Saan kukuha ng makakain? Sa mga nag-aaral. Kapag very close ka sa Panginoon, like David, like Paul, like Peter, they're very intimate. So naririnig nila yung boses ng Panginoon. Kaya nga nasulat ang Biblia Kasi ang daming mga experience ng mga nauna sa atin na na-experience nila ang presensya ng Panginoon, nagsalita ang Diyos, nagbigay ng instruction ng Diyos, nagbigay ng command ng Diyos. Pero tayo sinasabi natin, Kristiyano tayo, pero kailan tayo huling nakapakinig sa Diyos? Kailan natin napakinggan yung sinasabing instruction ng Diyos? Kailan tayo sinabihan ng Panginoon, Archie, umatin ka rito sa Gia Alabang. Na-example tuloy kita. Hindi siya aksidenteng narito. Nagkakilala kami, meron kaming mga connect, ngayon nandito siya. Aksidente ba yun? Hindi. May purpose ang Panginoon. The same thing with us. Pag tingnan natin yung intimacy, hindi lang siya information. Hindi lang siya knowledge. Hindi lang siya head. Heart. Intimacy. Relationship. That is Jesus. Sabi na ganun sa Deuteronomy chapter 6 verse 5, love God fully with all of your heart, mind, and soul. Hindi sinabing understand God in your mind. Ang daming mga Kristiyano, ang gagaling magsalita. Ang daming information, pero walang gawa. Pag tinanong mo, okay naman kami. Nakikinig naman kami. Hindi ganoon ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, sumusunod tayo. Ginagawa natin ang salita, hindi lang nakikinig. Okay naman kami. Okay na kami. Nakikinig naman. Hindi po ganoon ang intimacy sa Panginoon. Hindi mo lang alam siya, dapat mahal mo siya. Pangatlo po, medyo progressive to The word is not just information, it is a person. Hello, sabihin natin, the word is not just information, it is a person. 1, 2, 3, basa. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Napakalinaw. In the beginning, nandun na yung salita. Ang salita ay ang Diyos. Ang Diyos at ang salita ay iisa. So every time you hear the Word of God, every time you come into the presence of God, you will never be the same again. Kasi yung salita, hindi lang nagiging information, kundi nagiging transformation. Nababago tayo. Marami pong binago ang Panginoon sa akin. Marami. No? Yung lately na lang, no? Dahil ako'y nagne-negosyo, wala naman negosyante rito ayaw kumita. Lahat tayo gusto natin kumita.
Lahat tayo gusto nating kumita. Pero alam niyo, isang araw, sinurrender ko yung aking pagnenegosyo sa Lord. Sabi ko, Lord, this is yours. This is not mine. Sinurrender ko. Sabi ko, Lord, this is yours. And whatever mangyari dito, this is yours. No? Sinurrender ko yung aking negosyo sa Panginoon. Sabi ko, I surrender everything to you. No, yung people na nakakahalubilo ko, lahat ng mga connects and collaboration and partnership, I surrender everything to God. Para wala akong maging hold, no, sa ginagawa ko. Kasi I believe na lahat ng bagay ng meron tayo, dapat isinusuko natin sa Diyos. Huwag natin siyang hahayaan na hindi natin maisuko sa Panginoon. Kasi pag sinuko natin yan, mas lalo tayong bibigyan ng instruction ng Panginoon. Kasi pag sinabi mong, Lord, itong business sa sa'yo. So ibig sabihin, siya ang magbibigay, siya ang CEO natin, siya ang general manager natin. And all instruction, makita mo, darating sa iyan. And God will bless you. Kapag sinabi mong siya ang ating CEO, siya ang president, no, siya ang owner ng business na ito, God will really give you the instruction how to do it. And sabi nga ng Deuteronomy chapter 8 verse 18, di ba? He gave us the ability, the know-how, the knowledge, no, the wisdom to acquire wealth. And that is yun ang pangako niya. So I surrender everything to God and nawala yung hold ko sa business. Hindi ako takot mawala ng negosyo. Hindi ako takot mawala ng pinagkakakitaan. Why? Hindi naman ako owner nun eh. Ang Diyos. Matatakot kang mawala ang negosyo mo kapag ikaw ang owner. Pero kapag ang owner ang Diyos, hindi ka matatakot. Hindi ka matatakot. Amen po ba? Dahil katiwala ka lang. Katiwala ka lang. Ang kinakailangan lang, maging good steward tayo. Amen po ba? Sa mga nag-start ng business, do it, no? Kung hindi nyo pa na-isusurrender ang business nyo, surrender nyo sa Panginoon. I encourage you. I encourage you. No? Give it to God. No? Lord, sa'yo to. Ikaw ang CEO, ikaw ang owner nito. The Word is Jesus Himself. The Word is God. He's alive. No? Hindi dead information, hindi academic content. It is a living, active, and powerful. That is the Word of God. That is Jesus. No? Paano natin isasalamin sa buhay natin yan? Kung buhay ang salita, bakit patay ang lifestyle sa'yo? Bakit parang hindi nakikita sa mga mata mo? No, na-share ko na to dati. No, nag-usap kami ng boss ko, bago pa lang siya. No, after namin mag-usap, tuwan-tuwa siya, talagang naging very intimate kami kasi nga parang bago siyang Kristiyano. And then kinausap niya isang kaibigan ko. Tapos, pagdating ng kaibigan ko, sabi sa akin, sabi, Elmer, bakit kaya si Sir? Ano niya na ganun? Tingnan mo ay mga mata ko. Sabi niya, kasi, sabi niya, hindi niya raw nakikita si Kristo sa mga mata ko, pero sa mga mata mo raw, nakikita. Tingnan mo ay mga mata ko. Ginano niya, tapos, nakikita mo ba si Kristo? Natawa lang ako doon sa gesture niya, no? Kasi nga, ganun yung gesture niya, kasi hindi niya naman kilala ang Panginoon. Kaya nga, tinanong ko kayo, tingnan niyo yung mga mata ng katabi niyo kung nakikita si Kristo. No? Why? Kasi, sumasalamin sa mata natin si Kristo. Kapag hindi nakikita, ibig sabihin, patay ang salita ng Diyos. Kailangan natin ng intimacy sa Kanya. Number 4, next. Why we fail? We stop at hearing. Why? Why? Because your word, sabi na gano'n sa Psalms chapter 119, your word is a lamp to my feet. Alam niyo yung lamp, nag-works lang siya when you walk. Hello? Yung lamp, makakatulong lang sa'yo pagka naglalakad ka, pagka daladala mo siya. Pero pagka iniwan mo yung lamp, tapos lumakad ka, matatalisod ka. Sabi na gano'n, your word. Sino yung word? Si Jesus.
Your word is a lamp to my feet. Kapag hindi mo siya kasama sa buhay mo, sa paglakad mo, at lumakad ka, dilim ang makikita mo. Nakikinig ka, pero hindi ka sumusunod. Alam mo, pero hindi mo ginagawa. Inspired, pero hindi transformed. Ang daming mga preacher na nakaka-inspire. Kaya nga sa mga mega church, pagka nagsalita si pastor, celebrity pastor, lahat, hallelujah, amen! Inspired na inspired. Pero paglabas ng church, ganun pa rin, hindi pa rin siya nabago. Umiinom pa rin, naninigarilyo pa rin, ginagawa pa rin yung kasalanan, paulit-ulit. Pagpasok na naman sa church, inspired na inspired naman, ang galing! Hallelujah, pastor! Paglabas ng simbahan, ganun pa rin. Na-inspired lang, pero hindi na-transform. Ang panalangin ko, sana, pagkatapos natin itong pag-aaral na ito, hindi lamang tayo naging tagapakinig. Nasain natin na tayo ay matransform. Hallelujah. Ano yung core principle ng Hear and Obey? Sikat na sikat ang Gia sa Hear and Obey. Alam nyo, isa lang ang principle nito. No, sa generation natin ngayon. At gusto kong makita natin to. Hearing without obedience is deception. Ulitin ko. Hearing without obedience is deception. Listening without action is stagnation. Maraming Kristiyano ngayon, stagnant na. Because of the situation sa buhay nila. Stagnant. Hindi na lumalago. Revelation without application is frustration. Kaya nga kailangan nating i-apply. Napakaraming salita ng Panginoon, sinasabi sa mga prayer warriors natin, pero minsan hindi natin na-i-apply. Na-frustrate tuloy tayo. Number 5, no? 5. Gusto ko lang bigyan ng diin yung ating listening to living, no? Sa James chapter 4 verse 12, sabi na ganoon, draw near to God daily. No? Draw near to God daily. Kaya nga importante na makita natin na meron tayong sweet spot, no? Of course, sige, next. Ito yung practical application sa daily quiet time. Gusto ko lang pong ulitin ito, no? Para importante makita natin. Set time. Of course, magsiset tayo ng oras sa Kanya. Consistent. No? Kahit anong mangyari, dapat consistent tayo. Na meron tayong oras na binibigay sa Panginoon. Every morning, every afternoon, or every midnight, no? Or sa gabi pala, sorry, hindi midnight, gabi. Kahit 10 to 15 minutes to talk to God, no? Discipline beats feeling. Kapag tayo disiplinado, na nakikipag-usap sa Diyos, nagsiset tayo ng oras, yung feeling natin, ma-overcome natin. Kasi minsan, mas madalas yung feeling natin eh. Read the Word, no? Not random, intentional. Start with Psalms, Gospel, short passages, etc. Basta ang importante, mabasa natin yung Bible, maintindihan natin yung Bible. Hindi naman natin kailangan ng una ng mas malalim pa. No, kailangan lang natin talagang may simulan tayo. Hindi pa pwedeng wala tayong sisimulan. Ako po ay umaatin ng Meta Church. Pinag-aaralan namin yung 5 Gospel na sinulat ni Paul. It's not actually a book, but it's a letter. No? Doon ko lang naiintindihan yung mga ang tawag dito sa ang tawag sa style na ginagawa nung coach namin, ni Coach Ray, is mirroring theology. No, mirroring theology.
So he will mirror the theology and the biography ng taong nagsulat versus do sa kultura kung bakit sinulat, kay nino sinulat, anong sitwasyon ng pinagsulatan. Imagine niyo lahat ng mga book na yan, sinulat yan para sa mga Kristiyano. Alam niyo kung bakit sinulat yon? Alam niyo kung bakit? Sabihin mo, bakit, Pastor? Kasi maraming Kristiyano nung time nila, matitigas na ulo. Hello? Ang daming Kristiyano, nagkakagulo, at merong lumitaw pa na super apostles, great apostles. Tinutulog siya si Paul. Bakit niya sinulat yung mga letter na yon? Kasi ang daming magagaling sa simbahan. Ang daming matatalino. Kaya niya sinulat yung letter. Ano lagi justification niya? Hindi niya sinabing magaling ako, tapos ako ng Hebrew, tapos ako ng theology. Alam niyo, sinasabi niya lagi sa mga kausap niyang super apostles na ang daming likers, ang daming followers. Alam mo, sinasabi niya lagi, ako, 5 beses akong nakulong. 3 beses akong pinahirapan. Halos patay na ako nung ako'y iniwan sa gate. Na-shipwreck ako. Meron akong thorn in the flesh. Pero ginagawa niya pa rin yung kalooban ng Panginoon. Ikaw, nakulong ka na ba sa pangangaral ng salita ng Diyos? Na-shipwreck ka na ba sa misyon? Pinahirapan ka ba ng mga tao na halos stone to death ka na dahil nangangaral ka ng salita ng Diyos? Nagutom ka ba katulad ni Paul? Nawalan ka ba ng mga kaibigan katulad ni Peter at saka ni Paul? Hello? Inayawan ka ba ng mga kamag-anak mo dahil kay Kristo? Yun lagi yung pinagmamalaki ni Paul. Yun lagi sinasabi niya kapag mayroong mga super apostles. Doon ko lang narinig yung super apostles sa pag-aaral namin. Ang dami palang super apostles. Dito kaya, merong super apostles dito? Yung alam na lahat? Yung magaling? Yung mataas ang posisyon? Listen, not just read. Listen. Obey immediately. And then, apply. Ito'y mga simpleng practical applications lang, pero magagamit natin yan. If God says forgive, forgive. If God says stop, stop. If God says go, go. Minsan hindi tayo marunong makinig. Go tayo ng go. Hindi tayo marunong mag-stop. Ang problema mo pa ngayon, mga kapatid, ito yung problema ng karamihan ngayon. Maraming tao ngayon, hindi na marunong magpatawad. At maraming tao ngayon, hindi na rin marunong humingi ng tawad. Hindi na marunong makinig sa Diyos. Hindi na marunong. Kasi walang intimacy sa Diyos. Hindi naririnig kung stop, go, and forgive. So, read, listen, obey, and then live. Basahin mo, makinig ka, sumunod ka, isapamuhay mo. That is the basic flow na dapat ginagawa natin. Last na lang po. The result, a life that shows Jesus. Ito yung sinasabi ko kanina na kapag sino yung lagi mong kasama, nagiging kamukha mo na. Ayaw pumayag ng asawa ko na kamukha ko na siya.
lugi daw siya. But, yun yung totoo. No? Kaya nga, ang goal nating lahat is to imitate Christ. Kaya kung hindi nakikita sa mata mo si Kristo, there's something wrong. No? Kailangan nating mag-move from listening to living. Hindi ka lang informed, you become transformed. Hindi ka lang church-goer, you become Christ-bearer. Iba yung church-goer sa Christ-bearer. Kaya pagka nagkakaroon tayo ng testimony dito, hindi ko alam, pero I'm sorry. Hindi ko alam kung walang ginagawa ang Panginoon sa inyo. Kasi, paulit-ulit lang yung nagsishare dito eh. Wala kayong personal testimony. Nakakalungkot na Kristiyano yun. Pag wala kayong testimony, walang ginagawa ang Diyos sa inyo. Hindi kayo marunong, wala kayong gratitude sa Diyos. Hindi kayo marunong magpasalamat. Lord, salamat, may kinain pa kami no isang linggo. Bakit ang hirap nating magpasalamat sa Diyos? Bakit? Bakit ba parang hiyang-hiya tayo magpasalamat sa Diyos? Wala kasi tayong intimacy sa Kanya. Kung may intimacy ka, hindi ka mahihiya. Hindi mo siya ikakahiya. Hindi mo mapipigilan ang bibig mo sa magpapasalamat sa Diyos. Lord, salamat! Maliit na bagay, pero nagpapasalamat tayo. Alam niyo ba yung kaluluwang tumanggap kahapon sa bata na yon? Ang sabi ng Biblia, buong kalangitan nagsasaya. Kung gusto mong mapasaya ang Diyos at ang buong kalangitan, ibahagi mo yung kaligtasan ng Diyos. That is the only way to make God happy. Hindi siya sasaya kung napakagaling mong, napakatalino mo, o napakagaling mong sumayaw, tumugtog, kumanta. Sasaya daw ang langit, magkakaroon ng celebration sa langit kapag ang isang kaluluwa nagbalik loob sa Kanya. You don't just know about Him, you begin to experience Him. In conclusion, titigil na po ako. Baka galit na kayo sa akin. Hindi, joke lang. Joke lang. Sabi na ganoon, that I may know Him. Alam niyo, this is a final challenge to everybody. Napakaingay ng mundo. Napakaingay ng mundo. With the technology na pa-improve ng pa-improve. Alam niyo, later on, pinag-uusapan na sa semiconductor, itong salamin na ito, ay magiging monitor ng computer. Na kapag sinuot kong ganyan, makikita ko yung application ng cellphone ko. Nandyan sa salamin, nakikita ko. Doon na papunta ang technology. With that, no? Magiging, actually meron na nga eh. Sa gaming, meron na. Pag sinuot mo yung salamin, nakikita mo yung monitor ng ginagawa mo. Pero later on, magiging part ng buhay natin yon. Kasi they found out na our body is producing 0.3 volts which can turn on the microchip. Our body is producing 0.3 volts. No? So, can you imagine? It can turn on the microchip. Ang kailangan lang ng microchip is 0.250 millivolts. And 0.3 volts is bigger than 0.250 millivolts. Kasi sa negative number, the more na lumalayo ka, bumababa. I mean, sa point, sa decimal point, going there. No? So, can you imagine that? No? In conclusion, let me ask you. Ito tinanong ko kanina, tol. Ilang sermon na ba ang napakinggan mo?
Ilang notes na ba ang naisulat mo? Pero ang tanong ko ulit, ilan na ba yung naisa pamuhay mo? Tayo po lahat ay tumayo. Naniniwala ako, pikit tayong lahat, naniniwala ako kapatid na hindi kulang ang salita ng Diyos sa buhay mo. Habang lahat ay nakapikit. Kapatid, hindi kulang ang salita ng Diyos sa buhay mo. Ang kulang lang yung pagsunod mo. Hindi problema yung pakikinig, kapatid. Ang problema lang yung pagsunod mo. Sa araw na ito, dalangin ko na hindi ka lang nagandahan sa message. Hindi mo lang masabi na na-bless ka sa message. Dalangin ko na sana sabihin mo kay Lord, Lord, babaguhin ko ang buhay ko sa pamamagitan ng iyong salita. Hallelujah, Jesus. Let's sing the song, my favorite song. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. It's not like you. No one else can touch my heart like you do. Hallelujah. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Hallelujah. There is none like you. There is none like you. Yes, Lord. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like From the bottom of your heart, sing the song, there is none like you. there is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like Gawin mo siyang manalangin. There is none like you. Gawin mo
Salamat po, Panginoon. Sapagkat ang iyong salita ay buhay, makapangyarihan. Lord, ito po ang panalangin namin. Baguhin mo po ang aming mga buhay sa pamamagitan ng iyong salita. Lord, hindi lang ako makikinig. Gusto kong mabuhay sa salita mo. Teach me to draw near to you daily. Give me discipline, Lord, to draw near to you in our quiet time, in our intimacy with you. Lord, give me courage to obey immediately. Salamat, Panginoon. Hindi lang ako magiging hearer. I will be a doer of your word. From listening, Lord, to living. Salamat po, Panginoon. Hindi lamang po kami nakikinig. Nabubuhay tayo. Nabubuhay kami sa iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay buhay at ang iyong salita ay si Jesus. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri, sa iyo po ang lahat ng pasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen.